So ito yung area na pinuntahan namin ka-TH. So dito, meron tayo itong bato na sobrang bilog. Okay? So bato lang siya counters na napakabilog. So napakagandang site ito counters para i-explore sa Yamashita Treasure. Okay? So dito sa mga kanyang paligid, makikita mo na talaga yung kanyang mga bato na may nakaukit, mga kanji. So napakadaming sign dito ka-TH. So dito lang yung area na makikita natin na may magagandang sign, okay? So sa lahat ng pinuntahan natin counters, ito lang talaga yung area na meron kang makikita na mangga. Okay, mangga na sign, bunga ng mangga. Bihira lang yan makikita ka-TH, yung bunga ng mangga. So dito lang yan makikita sa area na ito. So ang nakakamangha lang ka-TH dito sa sign na ito, dito ay meron siyang kakaibang klase ng marker na hindi katulad sa iba. Mga bato na nahati and then mga malalaking bato na parang ginawa. Okay? So yun yung mga BBM. So para lang siyang nakadesinyo ka-TH. So makikita natin yan maya kapag atin ang i-detect. Okay? So ito yung preparation natin para gawa ng detection. Okay? So yan ay sample para sa gagawa ng detection. Okay? So ito, meron siyang hatak sa east. Okay. Yung formation dito sa creek na ito, para itong naging dila. Okay, naging isla. Meaning, may dalawang creek sa bawat gilid. Okay. So ito yung bato na sinasabi ko ka-TH. Sobrang bilog nito ka-TH. I think nasa mga 1 tonelada siguro yung bigat nito. Yan ay sobrang bilog na bato na kakaiba talaga kapag titingnan mo ng maigi. Pero isang detection, okay? Pag gagawa ng locator, i-locate mo, doon dadalhin sa may bato. So nas tingin nyo yung laman nito ka-TH. Positive kaya ito? Napakagandang marker ito. So ito yung kinalalagyan niya. Dito meron ng detection. Ano kasi ka-TH, dyan yan nang galing yung bato niyan. Amin niyang tinulak para matanggal. Meron siyang detection doon sa bato. Meron din doon sa kinalalagyan. So napakagandang i-explore yung ganitong klaseng mga bato. Kasi bihira lang itong makakita ka ng ganito ka-TH. Usually makakita tayo ng mga ganito sobrang bilog, maliliit lamang, halos kasing laki ng bola ng basketball. Pero ito sobrang laki, you know. Mga 1 tonelada siguro yung bigat nito counters. Dito kinuha ng sample. Kasi meron kasi mga bato ka-TH na nagdi-detect. Okay? So ano bang meaning ng nagdi-detect ng mga bato? Usually yung mga bato, meron kasi silang ginawa ng mga decoy. Nilagyan nila yan ng mga gold dust. Okay? So dito sinubukan ka-TH i-detect yung sample sa bato. Wala namang nakuhang detection. Meron kasi tayong na-encounter ka-TH ng mga bato na mga decoy. Okay? Kung titingnan mo, para siyang bato, pero ginawa lang pala, hinaluan ng mga gold dust. So ngayon pag i-locate mo, doon ka talaga dadalhin sa bato na decoy.
So ngayon, hindi baliit na bato, sobrang laki. So titirahin mo yung bato. So yun, pagtira, walang laman. Kasi yan ay decoy. Hinaluan ng gold dust. Ngayon kapag malaki yung bato, so marami ng gold dust ilalim. So hindi na siya halata na decoy pala. Okay, yan ang purpose ng mga decoy, panligaw. Para hindi malocate yung pinaka-digging spot. Okay? Yan ang purpose ng mga decoy. So dito meron tayong makikita na triangle at saka pyramid. Okay? Alam naman natin ng mga pyramid at saka triangle, isa yan sa pinaka-positive ng mga treasure sign. Pero kapag sabihin natin lalim ka, hunters, hindi mo talaga masasabi kung gaano kalalim kasi hindi natin malalaman. Kasi hindi tayo ang nagbaon. Okay? Pero malalaman natin yung tansang analysis. Okay? Tansang lalim based sa experience sa ating mga seniors. So ganun na yung paraan para ma-identify natin. Pero tansa namin dito kasi it's yung pinakamababaw dito. Yung nandoon sa may bilog na bato. Kung wala doon sa may bilog na bato, possible na doon sa nilalagyan ng bato. Okay? Kasi dalawang detection doon sa bato at saka sa kinalalagyan. Okay, possible na nilagyan din nila ng gold dust yung bilog. Pero based on my experience, hunters, wala talagang deposito na ang mga Hapon na inilagay sa isang plastada na area na madaling kunin. Okay, kailangan mo talaga siyang hukayin para makuha. So ngayon, ang lalim hindi basta-basta. Aabot yan ng 4 to 5 meters. Yan ang pinakamababaw. Sabihin natin giveaway. Big deposit. Aabot yan ng 10 to 20 meters. So sobrang lalim na yan. Kapag mga medium deposit, aabot na yan sa bedrock. Jackpot na talaga kapag makahukay ka ng mga 4 to 5 meters. 4 to 5 meters na sa around 17 to 20 feet. Okay? So malalim na din yan. Hindi na rin yan basta-basta mahuhukay. Lalo na kapag may cover. Nako. Hindi yan madaling kunin. Yun nga sa inoperasyon na namin sa may gilid ng sapa. 5 beses kami nagsunog sa butas. Okay? 10 beses nagsunog. 5 beses. So ngayon, halimbawa kapag nasa 5 feet, then mayroon ka na encounter na sobrang laki na bato sa ilalim, wala talagang choice kundi sunugin. Okay, lagyan ng maraming panggatong yung butas, sunugin para magkaroon ng bitak. So ngayon, kapag malalim na, halimbawa magsunog kayo ngayong araw, hindi niyan mababalikan pagka bukas. Kinabukasan, hindi niyan mababalikan kasi sobrang init niyan. Yung mga apoy niyan, nandoon yan na parang siyang na-preserve sa ilalim kasi walang hangin na umaabot. So mga 1 linggo bago nyo mabalikan yung butas. So sobrang tagal pa bago ninyo ma-proceed yung inyong hukay. Okay, ganun yung kahirap yung pagsusunog. Ganun kahirap i-recover kapag maraming cover na bato. Lalo na pag malalaki. Pag walang chin block, no choice, sunog talaga yung option. Okay, so ito naman yung naka-alignment sa north. Okay, norte ito na parte. Dalawa kasi. Yung isa nandoon yun sa isla. And then, sa kabila, ito yung makikita natin. Okay? Yung Angkor Lock. So, I don't know kung anong tawag sa ibang katiits natin, Angkor Lock. Baka meron din silang ibang term kasi iba-iba. Meron tayong iba't ibang klase ng paraan para mag-analyze at mag-decode. So, pwede siyang lagyan ng kable. Meron siyang butas na tumagos. Okay?
So yung detection dito ay dito mismo sa may daluyan. Okay? Meron kasi ang supporting sign sa ibabaw. Bato na sobrang ganda. Kumpleto yung sign, may arrow pointing to the right side, meaning tama, positive kasi nasa right. Usually kapag nasa left, yan ay mga decoy. Okay, mga negative. Since yung arrow na dyan sa likod ng hinawakan ni Tiets, yan nasa right side, positive yung item dito. At yun, hindi natin masasabi kung ano kalalim kasi hindi tayo yung nagbaon. Pero isa lang sa sigurado ko ay positibo talaga yung item. Based dito sa nakikita natin, marami siyang supporting sign. Okay, dito sa may kabila, mayroon siyang parang palaka na nakadapa. Okay, meron siyang supporting sign na ulo ng hayop. Okay, nakatingin doon sa angkorlak. Tsaka meron pang araw, so napakaganda. Bira lang talaga yung mga ganitong klaseng mga sign. Okay, so ito sa lahat ng mga pinupuntahan natin ka-TH, mga positive yan, pero hindi talaga yan basta-bastang kunin, lalo na yung kapag yung area ay matagal silang nagstay. Okay? Yung mga mababaw ka-TH, yun yung sa mga city, malapit sa city, kasi mabilisan lang nahukay yung kanilang ginawa doon. Okay? Yung doon sa bukid, yung mga last hideout na kung saan sobrang tagal nila nagstay, mga umabot ng ilang buwan. So nakapag-prepare talaga sila sa pagbaon sa deposito dito. Okay? Diyan napapasok yung tinatawag natin na prepared burial deposit. Yun yung pinakamahirap kunin. Kasi planado saka pulido yung pagkagawa at pagkatago. Marami silang ginawang mga trap, poisonous trap, deadly trap, loose trap, mga water trap. Yun yung pinakamahirap na trap katiyats, yung water trap. Okay, kasi lalo na kapag mag-drifting yung hukay nyo, and then pag drift nyo, natamaan nyo yung water trap, para kasi ang gumawa sila ng tangki sa ilalim doon, para silang gumawa ng isang malaking tangki na yung purpose ay magiging trap. Kapag yung tangki na yon ay mabutasan sa gilid, ay lalabas yung maraming tubig. Kung kayo yung ibang katiyats natin na bibigla, ba't may tubig na sobrang lakas na galing sa ilalim? Saan ba ito galing? Sobrang lakas. Okay, yan ay mga water trap. Mga engineered yung gumawa niyan, planado talaga yung pagkagawa. Meron sila ng mga engineer before na gumagawa sa mga complex tunnel sa kanilang mga pinagbaunan. Okay, kaya kapag yano-yano lang yung mga tao na maghukay, hindi mo talaga yan makukuha. Kung makikita man yung pinaka entrance, ay delikado naman, peligro yung buhay. Kasi kapag positibo yung item, hindi talaga may iwasan na mayroong trap. Okay, isa sa insidente na nangyari doon sa bukid nun, yung natamaan nila yung gas na biglang umusok. So ayun, nadali yung ibang kasamahan nila. May nakatakas pero may nakaligtas, pero delikado talaga kasi positibo yung kanilang hukay. So ngayon hindi sila nag-ingat, ayun, nadali yung ibang kasamahan. Okay, so ganun lang mga ka-hunters, at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong area at mga sign na ibabahagi sa inyo para magkaroon din kayo ng mga idea o mga sign, baka meron din kayo. Okay, so ganun lang mga ka-TH.